Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines, and Shalom din po sa ibang mga kapatiran na later on manunood sa Republis. Ngayon po ay 0809-2025, 4:29 po ng hapon mga kapatid. So, tuwing tayo ay namamahinga, katulad ngayon, seventh day of the week po ito, ayon po sa ating Yahuwah's calendar, meron po tayong Torah reading sa hapon na ating pagtipon-tipon. At sa ating Torah reading, tayo po ay on a series of reading Yeshayahu, also known as Isaiah. Tapos na po tayo sa chapter 31 sa nakaraan. So ngayon po ay nakatutok tayo mga kapatid sa chapter 32. Bago natin tawagin si Sister Corazon, also known as Ahaba Batsia, bago natin siyang tawagin mga kapatid para magbasa. Ito pong chapter nito ay napaloob po dito yung lament, panglimang lament mga kapatid. Ano po yung lament na pinag-usapan dito? Those who went to Egypt. Okay po, so naumpisa na natin ito sa nakaraan, chapter 31. Ngayon, continue po tayo dito sa chapter 32. Panglimang lament, mga kapatid ito, patungkol sa paglapit ng Yahuda o Juda doon sa bansang Egypt or Matsariam, mga kapatid. Hindi nagustuhan ni Abba Yahuwah yun. Okay, at dahil doon, meron siyang mensahe na a message of lament. Okay, or woe, patungkol doon sa mga nangyari dito na instead ang pagtiwala ng mga taga-Yauda ay kay Aba Yahuwah, nandoon sila nagtiwala na sa bansang Matsariam o Egypt, mga kapatid. So that being said, tuloy natin ngayon na babasahin ito. And ang pinaka-overall na idea as we proceed po sa reading, itong chapter 32 po ay Messianic King rules his transformed people. So isa pala itong prophecy sa darating po na paghari ng ating Messiah. So ibig sabihin, yung mga kapalpakan ng kaniyang sangkatauhan na Yahuda, mga kapatid, isang tabi natin yan kasi meron palang darating na prophecy at ito'y magaganap, mga kapatid, na kung saan ang Messiah, siya ang maghari sa kaniyang sangkatauhan, mga kapatid. So in contrast, kung ano yung mga pagkakamali ng mga human leaders sa Yahuda sa panahon na iyon, yan po ay maisantabi dahil po sa darating na panahon, the Messiah as bilang hari, mga kapatid, siya yung mag-rule, maghari sa kaniyang mga transformed people sa hinaharap. So that being said, bigyan natin ang panahon kang Sister Ahaba Batsyao para sa ating reading. Go ahead po, Sister. As a part of our Shabbat today, we have our Torah reading on Yeshayahu 32, verse 1 to 22. See, a sovereign shall reign in righteousness, and rulers roll in right ruling. In each one shall be as a hiding place from the wind, and a shelter from the downpour, as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land. In the eyes of those who see are not dim, in the ears of those who hear listen, and the heart of the rash understand knowledge, and the tongue of the stammerers hurries to speak plainly. A fool is no longer called noble, nor the scoundrel said to be respectable. For a fool speaks folly, in his heart works wickedness, to practice filthiness, and to speak against Yahweh that which misleads, to serve the being of the hungry, and to withhold the drink from the thirsty. And the methods of the scoundrel are evil. He has devised wicked plans to destroy the poor,
with words of falsehood, even when the needy, needy pleads for right ruling. But the generous one devises what is generous, and by generous deeds he rises up. Rise up, you women who are at ease. Hear my voice, you complacent daughters. Listen to my speech. In, the, in little more than a year, you shall be troubled, you complacent women, for the grape harvest shall fail. The ingathering shall not come. Tremble, you women who are at ease. Be troubled, you complacent ones. Strip yourselves, and make yourselves bare, and gird sackcloth on your waists. Lament upon the breasts for the pleasant fields, for the fruit-bearing vine. Weeds and thorn bushes come up over the ground of my people, indeed, over all the houses of joy, the city of revelry. For the palace is abandoned, the crowded city deserted. Hill and watchtower serve as caves forever, a joy of wild donkeys, a pasture of flocks. Until the rock is poured upon us from on high, in the wilderness shall become garden land, and the garden land be reckoned as a forest. Then right ruling shall dwell in the wilderness, and righteousness remain in the garden land. The work of righteousness shall be peace, and the service of righteousness be raised in safety forever. And my people shall dwell in a home of peace, and in safe dwellings, and in undistributed resting places. Even when hail shall fail, filling the forest, and the city be brought low in humiliation. Baruch are you, who sow beside all waters, who send all out the foal of the ox and the donkey. Yada Yahuwah. Yeah, Yadayo. So, napakagandang pagkabasa, mga kapatid ni Sister Ahaba Batshao, dito sa ating 22, rather 20 na mga verses, mga kapatid, ang nabasa. So, kanina, nagbigay na ako ng kunting idea na itong 20 verses speaks about a prophecy again about the coming Messiah who would rule with his people who are already changed, who are already transformed, mga kapatid. So, I believe na kaninang umaga na nagbasa na kayo dito. So, it could be meron kayong mga nakuha na mga pagsuri or mga muni-muni dito sa 20 verses, mga kapatid. So, I'll give you time to also share muna, mag-share kayo kung ano yung take ninyo dito sa passage nito. Anyone who would like to, oh, Sister Ahaba, would you like to be the first one to share ano po yung take nyo dito sa nabasa mo? This refers to the reign of, this foreshadow the reign of Yahusha Opo. during when he will reign, when his kingdom, when he will reign in his kingdom here on earth in the coming millennial. Opo, tama. Yun lang po, Brad. At saka Yes. yung mangyayari doon, yun ang sinasabi dito na magagawa doon. Yun po lang, Brad. Yes. So, tama, no? Yung millennial reign of Yahusha. Ano po yun? Millennial. So, ibig sabihin, pagbalik ni Yahusha, there will be 1,000 years, no? Yeah. Na siya ay maghari kasama ng kanyang sangkatauhan. And dito sa panahon na yan, makikita na natin yung kaibahan, okay? Giving in contrast kung ano yung mga ways na paghari ng mga human leaders, ibinibigay ni Yahusha yung contrast, yung shalom, yung katahimikan na kailangan ng kanyang sangkatauhan, talagang maranasan ng lahat, mga kapatid, sa panahon na yan. So,
That's a good sharing batay doon sa summary or pananaw sa ano yung sinasabi ni Yao dito as shared by Sister Aba Batcheo. So, anyone else po? Meron pa bang nais na bigay pa, mga kapatid, ng sharing? Is there something that you wanna bring out or highlight one word or two words or verses na para sa iyo, Aba Yawa is talking? May pangungusap si Aba Yawa sa inyo. Anyone po? Please unmute lang and then share. You have something, Sister Asara, Batyao, or Brother Jeffrey? Okay. Sige po. If there is none, then let me proceed with our little explanation, mga kapatid, sa mga talata o mga verses na nabasa na. Okay po, let's begin with verse 1. Opo, dito sa verse 1, sinabi ito, "See, a sovereign shall reign in righteousness." So, malinaw diyan na somebody will reign. At ang kaniyang pag-reign, mga kapatid, is described reign in righteousness. So, makikita mo diyan na ibang-iba ang leader na yan na pinag-usapan. Hindi yan pareho sa mga usual na mga political leaders o makapangyarihan ng mga tao na sila ay binigyan ng kapangyarihan. Itong leader na ito is really referring to the Messiah, the Yahushua HaMashiach ang tinutukoy talaga dito, mga kapatid. Kasi siya lang po yung mag-reign in righteousness and rulers rule in right ruling. So, ibig sabihin, hindi lang siya yung isang the only leader, but under niya ay meron din pong mga rulers, mga kapatid. Okay? May mga leaders under him and they are all going to rule with right ruling, mga kapatid. So, may naalala kayo doon sa Matatiyao na sabi po ni Yahushua, kapag ako'y bumalik at maghari, sabi niya, kayong mga alagad, di ba? Sinabi niya yon, mga kapatid. Kayong mga alagad ay meron kayong mga position. You have the position in leadership when I will be reigning when I come, di ba? Mga kapatid, yun po ang sinabi ni Yahushua. So malamang itong mga rulers na pinag-usapan dito and rulers rule in right ruling, malamang ito yung mga hinirang niya o pinili niya. Kung di ako nagkamali, baka yung 12 disciples, mga kapatid, ang kasama niya na mag-rule or maghari. Or kung hindi man, one among the 12 tribes. Okay? Baka may mga one among the 12 tribes, mga kapatid, na kung saan maghahari sa panahon na yan. So, hindi natin alam, no? But ang malaga dito na sinabi na when this righteous na hari ay maghari, rulers, may kasama siyang mga rulers who is going to implement Or right Brother ruling. Dan, Opo, baka sister, go ahead naman po. yung 144,000 ba yun? Baka yun naman ang iba. Okay po. May nabanggit po doon sa Kazon o Kazaon o Revelation, no? 144,000. I'm not sure kung bahagi ba sila dito, no? Kasi hindi naman specified ito. Ang tingin ko kasi yung 144,000, baka meron silang ibang role doon. They have a very specific role doon sa paghari ni Yahushua. One role could be hindi ko alam, no? One role could be there will be the singing group at that time. Hindi ko alam, no? But dito sa sinabi kasi na rulers, uh, tingin ko kasi parang ang dami naman ng 144,000. But again, pwede akong nagkamali, mga kapatid, no? Kasi wala tayong specific na knowledge for now. But ang malinaw sa akin, yung may sinabi sa Matatiao na si Yahushua ay nangusap sa kanyang 12 disciples. Sabi niya, when I come, you will have a place in my leadership. So, ibig sabihin, merong shared leadership ang mangyayari when Yahushua comes, mga kapatid.
As to kung sino, malinaw na sure na yan yung mga disciples, 12 disciples. Sino pa ba? Doon sa Kazon kasi nabanggit din po yung 12 tribes. No? Nabanggit yung 12 tribes. So, malamang kasama yung 12 tribes doon. One representation from every tribe. So, kung hindi ako nagkamali, may mga expression doon sa Kazon na 24 elders, no? Kung di ako nagkamali, pwede po ninyong i-check yan kung tama ba na nabanggit doon sa Kazon 24 elders. Okay? So, pwede pong ma-verify ninyo habang tayo ay ongoing na pag-sharing dito. Salamat po sa interaction. It could be 144,000, pero sa tingin ko baka may ibang, no? I would only say baka may ibang role sila sa panahon na yon, yung 144,000. Moving on tayo dito mga kapatid sa ah, pagpapaliwanag dito natin. Yung pamaraan na kung saan ang ating Mashiach o Mashiach na si Yahushua ay maghari sa pamamagitan po ng righteousness. Unlike po sa mga leaders doon sa Yahuda. Unlike po sa leaders ng ibang mga bansa katulad ng Assyria o Assur, di ba? Mga kapatid, paano po sila naging leader? Di ba? Yung Assur, yung Assyria, they plunder, di ba? They plunder things. Okay? Kung sino yung matatalo nila, i-plunder nila yung mga bagay na nandoon, di ba? So, kawawa. Itong mga leaders ng Yehuda, di ba? Mga corrupt leaders sila. Marami silang mga practices na hindi nagustuhan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yun, pinapakita dito na when Yahushua comes, He will reign in righteousness, mga kapatid. So, yun po talaga ang malaking kaibahan dito sa pag-rule ni Yahushua. He will rule in righteousness. Contrast po sa mga leaders ngayon na kung saan corrupt, nandyan, no? Yung pag-practice na ng mga injustices, okay? Naaapakan yung mga mahihirap and so on and so forth, mga kapatid. But when Yahushua comes, yung mga bagay na yan ay hindi na po mangyayari, mga kapatid. Bakit po? Kasi Yahushua will reign and He will give us the ideal. Yung pinaka-the best way of reigning, mga kapatid. Ipapakita yan ni Yahushua when He comes, mga kapatid. Okay, moving on sa verse 2. And each one shall be as hiding place from the wind and the shelter from the downpour, as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land. So, ano po yung mangyayari dito, mga kapatid? When Yahushua comes, mga kapatid, no more corrupt leaders. Ito po yung mensahe dito. When Yahushua comes, no more corrupt leaders. Yahuwah's people will be sheltered from any threat, mga kapatid. Magkaroon na po sila ng shelter or protection from any threat, mga kapatid. At sila'y manahan doon na very secured na po. Okay? Ang kanilang buhay. Tingnan mo yan, no? A river of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land. So, describing na kung hindi si Yahushua ang mag-reign, so ano po yung buhay natin, di ba? Parang nasa disyerto tayo. Parang nasa ilang tayo, mga kapatid. But when Yahushua comes and reign, okay, like rivers, na yung dry place, hindi na magiging dry place, mga kapatid. Like the shadow of a great rock in a weary land. So, yung shadow ng kanyang leadership, mga kapatid, talagang malinaw po at maliwanag na magkakaroon tayo ng mas matiwasay, peaceful, quiet na pamumuhay. At mamaya, balikan natin yung peaceful and quiet before the end, mga kapatid. Balikan natin yun. Okay, so yan po ang ating mapaliwanag dito as we proceed. Verses 3 to 4, mga kapatid, not only will it be a perfect
reign of a king, mga kapatid. But dito malinaw that ang paghari niya ay gagawin niya according sa righteousness. So all his subjects will be perfected in their responses, mga kapatid. Okay? Tingnan mo yung verses 3 to 4. And the eyes of those who see are not dim. Sige, kita mo? And the ears of those who hear listen. Ngayon, may mga mata tayo, pero wala tayong mga nakikita. May mga tainga tayo, nakakarinig tayo, pero parang walang nangyayari. Are you getting the idea, mga kapatid? Pero sa panahon na iyan, wala na. Wala na yung problema na yan, mga kapatid. Kasi sa ating mga mata, makikita na natin kung ano yung mga mabubuti, mga gandang bagay na dapat nating gawin. Ganon din po ang ating mga tainga sa panahon na yun. Kung ano yung ating maririnig, loud and clear po, at malinaw kung ano yung dapat nating gawin, mga kapatid. So that will be the time when Yahushua reigns. And verse 4, and the heart of the rust understand knowledge, and the tongue of the stammerers hurries to speak plainly. See? Ngayon, meron tayong mga limitations. Halimbawa, yung ating heart, di ba? How do we describe our heart, mga kapatid? Di ba? Lagi lang Lagi lang nagmamadali. Di ba, mga kapatid? And the heart of the rust, understanding knowledge. So, the way to describe our heart now is talagang very slow ang ating pag-understand. Pero sa panahon na yan, madali na. Okay? When Yahushua comes and when He reigns, yung heart natin madaling makakaintindi, mga kapatid. But now, ang bagal, di ba? Ang bagal maunawaan ng ating puso. And the tongue of the stammerers hurries to speak plainly. So, ngayon, medyo stammering pa ang ating mga tongue, but sa panahon na yan, wow, no? Spontaneous po. Bawat isa magsasalita sa mga panahon na yan. So, yun po mga kapatid ang ma-describe natin dito na bawat isa pala sa panahon na yan when Yahushua comes and reign, very responsive po mga kapatid. Ngayon, irresponsive, ang bagal, ang tagal makarespond, pero sa panahon na yan, ang bilis na po mga kapatid. Take a look at verses 5 to 8. There is what we call the social ideals are redefined so that prestige goes only to the true noble. Okay? So, ngayon, yung social ideal, yung social relationship, talagang ang hirap, mga kapatid. How do you describe ngayon, di ba? Yung ngayon, yung mga mahihirap, mas lalong naghihirap. Yung mga mayayaman, lalong mga na yumayaman. Those who are in power, all the more they become powerful. Okay? Those who don't have the power, they become all the more powerless. Di ba, mga kapatid? But sa panahon na ito, magkakaroon po ng mga pagbabago. Di ba? A fool is no longer called noble. Okay? Nor the scoundrel said to be respectable. Verse 6, for a fool speaks fully, and his heart works wickedly, to practice filthiness, and to speak against Yahuwah, that which misled, to starve the being of the hungry, and to withhold the drink from the thirsty. And the methods of the scoundrel are evil. He has devised wicked plans to destroy the poor with words of falsehood, even when the needy pleads for right ruling. So ito yung mga social order ngayon na kung saan kawawa, mga kapatid, ang tao. Bakit po? Dahil nga mas lalong lalong pahirapan yung mga tao. But take note, ano mangyari po when Yahushua comes? When Yahushua reigns, ito po yung mangyayari sa verse 8. But the generous one devises what is generous. Okay? And the generous deeds
and the generous deeds, ano mangyari po? Rises up. So, ibig sabihin, yung mga generous, yung mga noble, sa panahon na yan, when Yahushua comes, mga kapatid, meron silang mga plans. Meron silang mga gagawin. So there is now what we call the abundance. There is now what we call generosity na mangyayari when Yahushua comes, mga kapatid. So that's something na masasabi natin na exciting na hintayin natin yung panahon na yon. Kung ngayon man po ay parang naabuso na tayo ng pasensya kasi yung mga mahihirap nga, tayo mga mahihirap, mas lalong naghihirap, mga kapatid. Hold on kasi time will come. There is so much abundance and there is so much generosity, mga kapatid. Na kung saan yung mga noble, they have plans to share something that is good, mga kapatid. And to those who is powerful, in position, mga kapatid, like itong mga nobles, ang mangyari sa panahon na yan, they are going to what? Do some planning and they are going to do some activities that would further the kingdom of Yahuwah dito sa Arats, mga kapatid. So, yan po, Yahushua, under his leadership, meron po siyang mga rulers at yun, there is what we call the sharing of all the baraka, there is the sharing of all resources na meron. So yan, ang mga mahihirap, ang mga disadvantage, talagang mabigyan na po ng pagkakataon na ma-enjoy din nila sa panahon na iyan, mga kapatid. So, unlike ngayon, ibang-iba yung ating mga naranasan. Verse 9 po, kung tingnan natin ang verse 9, rise up, you women who are east, hear my voice, you complacent daughters, listen to my speech. Ano po yung ating nakikita ito sa verse 9? May mga ano po dito, no, mga kapatid, na there is really a call for repentance. Bakit po? May panawagan na mag-repent. Tingnan mo yan, no? Women who are at ease. Hear my voice, you complacent. So merong panawagan, mga kapatid, na sabi niya, listen to my speech. So what's going on dito, mga kapatid? Talks about women who are at ease. Mamaya, tingnan natin yung Hebrew word dito sa word na complacent, mga kapatid. But itong word na at ease, ano ba ang ibig sabihin nito? Women who are at ease. Para bang feeling nila na okay lang, relax lang. Ganun ba, no? Nothing to worry, nothing to be anxious about. Okay lang, relax ka lang. Ganun. Yun ang attitude ng mga women ito who are at ease. So sabi ni Abba, listen to me, listen to my voice who are complacent. Okay? Daughters, sabi niya, listen to my speech. So, merong panawagan po si Abba Yahuwah dito spoken through the prophet Yeshayahu. Ano yung panawagan niya? Na hindi dapat maging feel at ease. Hindi dapat maging feel comfortable or feel confident, mga kapatid. Bakit po? Dahil meron pong dapat gagawin, which ano po yun? Yun ang sinatawag dito na listen to my speech. So, pay attention to my speech. Kailangan kayong mag-repent, kailangan kayong magbago. Yun po ang emphasis niya dito. Moving on sa verse 10. Sa verse 10 po, kung titingnan natin ang verse 10, sinabi po dito, in a little more than a year, you shall be troubled. You complacent women, for the grape harvest shall fall or fail, the ingathering shall not come. So it talks about, ang sinabi diyan, in a little more than a year. Ano yung mangyari? When this word was spoken, hindi aabot ng isang taon. Okay? In a little more than a year. Kaabot pa ng more than isang taon. Okay? Ano mangyari? You shall be troubled. So anong tinutukoy dito na you shall be troubled?
Ito po yung time pala mga kapatid na almost or more than a year mula na sinabi ito, when it was prophesied, more than a year from the time na it was prophesied, anong mangyari po mga kapatid? The Assyrian o the people from Assyria will invade mga kapatid. Will invade what? Yung uh, northern tribe. And kailan nangyari yan? 701 BC. 701 BC, yung northern tribe, mga kapatid, are being invaded by Assur or Assyria, mga kapatid. So, come to think about it, Yehuda, nasa southern sila, ang northern, yung kanilang kapatid doon, mga kapatid doon sa northern, about to be, sabi natin na about to be in trouble, mga kapatid. Because nga doon sa anong parating na distraction sa kanila, mga kapatid. So, yan po. But the people are too careless to see it coming. So, ito po pala yung problema dito sa complacent, mga kapatid. Sa complacent pala, they are too careless. Para bang hindi nila binibigyan ng serious attention yung panawagan ni Abba Yahuwah, listen to my voice. Hindi nila binigyan ng serious attention. Bakit po? Kasi sa kanila, they are too secure. They are still safe, mga kapatid. Kaya naging complacent yung kanilang attitude because of that. Wala silang naramdaman na merong darating na trouble, merong darating na distraction, mga kapatid. So, yun po pala ang problema. Kung lagi nating iniisip na, wala yan, may mga trouble, wala yan, there's nothing. Mga kapatid, kung ganun pala yung ating attitude, ah, delikado din, no? Kasi magiging complacent tayo, meaning we feel we are at ease, we are safe, we are secure. So, anong mangyayari? Hindi na tayo maghanda, hindi na tayo wala na tayong preparation o pag-repent, kumbaga, o pagbalik sa kanya na gagawin. Kasi yun na nga, iniisip natin lagi na, okay lang yan, everything is okay, everything is alright, gano'n. Hindi dapat gano'n, mga kapatid. Kailangan tayo makinig sa kanyang mga salita, at kung ano yung kanyang mga salita ay dapat bigyan natin ng pansin, mga kapatid. So, yan po, verses 11 to 12. Ito po yung tinatawag na a call to serious repentance. Okay, 11 to 12. Bakit po merong panawagan dito na dapat mag-repent? Sabi niya, tremble you women, 11 to 12. Tremble you women who are at ease. See? Binalik uli yung word na at ease. Be troubled, sabi niya. You complacent one, strip yourselves and make yourself bare and gird sackcloth on your waist. So ito yung panawagan ni Abba sa mga women who are at ease or complacent ones, mga kapatid. Sabi niya, be troubled. Okay? Strip yourselves and make yourselves bare. So, ibig sabihin, magluksa. Okay? Yung kanilang practice noon, mag-wear sila po ng sackcloth, mga kapatid. Around their waist. Yun po ang ibig sabihin na sila'y nagluksa, sila'y nag-mourn, sila'y nag-grieve, mga kapatid, dahil sa kanilang mga kasalanan. So, kailangan pala yun, mga kapatid, no? Verse 12, lament upon the breast for the pleasant fields or the fruit-bearing vine. Lament, mourn over, grieve over, magluksa tayo. Okay? Over yun sa mga, anong sinasabi dyan? Pleasant field. Okay? Fruit-bearing vine, mga kapatid. Bakit po? Kasi time will come, itong mga bagay na ito ay anong mangyari? Sila po ay will be in trouble, mga kapatid. So, ito na nga, tingnan natin yung Hebrew word dito sa complacent, mga kapatid. From the Hebrew word Strong's H98-2, mga kapatid, ang Strong's word nito ay bata. Bata, B-A-T-A-H, bata.
na kung i-translate natin itong Hebrew word bata, mga kapatid, marami pong mga similar ideas. Trust, confidence, secure, confident, bold, careless, hope, okay, sure, okay? So, paano po ito ma-translate mga kapatid? Kasi, di ba? If you talk about trust, if you talk about confidence, di ba? If you talk about being bold, di ba that is something that is good mga kapatid? Pero ito pala mga kapatid ay something na hindi yung trust and confident doon kay Aba Yaowa, hindi po pala yan mga kapatid ang sinasabi dito. They have the trust, they have the confidence, they have the security, mga kapatid, but not in Yaowa. Okay? Security in themselves. Kami, chosen nation kami, walang mangyayari sa amin. Yun po yung ibig sabihin doon mga kapatid, no? Yung bata. Okay? Kaya nagiging careless sila mga kapatid. Okay? Nagiging careless sila kasi yun ang paniwala nila. They have a high trust and high regard of themselves na yung mga prophecy ni Yesayao na darating yung invasion ng Assyria, sa kanila, tingin nila hindi mangyayari yon. Hindi mangyayari yon dahil sila ay isang hinirang na bansa, mga kapatid. So, ibig sabihin, to trust in what? To trust in themselves. Yun po ang ibig sabihin nito. To have confidence in themselves. So, hindi ang kanilang confidence doon kay Abay Yawa, mga kapatid. So, yun po pala ay example ng yung word na pinaulit-ulit na yung complacent. So, when people are complacent, they feel they are secure, they feel they are safe. Kaya, ang nangyayari, they are careless. They became very careless, mga kapatid. Yan po pala ang ibig sabihin ng Hebrew word bata, mga kapatid. So, that being said, kung meron man tayong mga na-accomplish para kay Abay Uwa, dapat out of that accomplishment, okay, hindi dapat tayo hahantong doon sa bata na we do something because we feel that we are at ease, we are secured, mga kapatid, because we feel na we are at rest, kumbaga, mga kapatid. Hindi dapat pala ganun ang ating mga responses. Bata is not the best response kung mayroon man tayong ganun na mga accomplishment o mga na-achieve, mga kapatid. But instead, yung pag-humble down natin. Habayauwa, yes, dumating ako dito, not because of my own, but because of you. So I'll continue to humble myself before you. So yun po mga kapatid ang ating paliwanag. Meron tayong example dito sa complacent, dito sa verse 13. Okay po, tingnan natin yung verse 13. Masasabi natin na example ng complacent ito, verse 13. Weeds and thorn bushes come up over the ground of my people. Indeed, over the house of joy, the city of rivalry, mga kapatid. Okay po? So kung tingnan mo yan, it talks about what? Weeds and thorn bushes come up over the ground of my people. Okay? So, ano po ito? Among the people of Abayauwa, anong nangyayari po? May mga weeds na lumalabas. May mga tinik, di ba mga kapatid? May mga tinik na lumalabas from the people of Abayauwa. Tingnan mo yan. Indeed, over all the houses of joy. So yung sangkatauhan ni Abayauwa doon sa kanilang mga tahanan, ano pong nangyari? Merong pong ano nangyari mga kapatid? Merong mga expression of joy. Nakita ninyo mga kapatid? Indeed, over all the houses of joy.
O, anong nakikita mo doon sa siyudad na yun? The city of rivalry. Okay? So ito po yung example ng complacent. May mga tinik, okay, na nag-come out among his people. May mga, yung kanilang mga tahanan ay may mga joy, ano yun? Houses of joy. Okay? May mga singing, kumbaga, mga kapatid, doon sa kanilang mga tahanan. Ano nangyari doon sa city? In the city, there is rivalry. Ano yung sabihin noon? Hindi pagka-intindihan. Okay? Merong rivalry na nangyayari, mga kapatid. Bakit ang isang leader, isang grupo, nagkakaroon ng pagkaiba-ibang mga ano po? There's rivalry, mga kapatid. So ito po pala ang example ng complacent. Because people there feel that they are secure, yung mga taga-Yauda, feel that they are secure, mga kapatid, yun, nagiging careless sila sa kanilang mga gawain, mga kapatid. And this is a false, anong tawag nito, mga kapatid? This is a false escapist joy, which can be seen also in chapter 24, verses 7 to 11. Itong houses joy na sinasabi dito, mga kapatid, houses of joy, sinasabi ito na false escapist. False escapist joy, which can also be seen in chapter 24, verses 7 to 11. Can somebody go there po? And ano yung mga ginagawa doon? Kasi yun po ay example ng complacent, mga kapatid. Chapter 24, verses 7 to 11. Can somebody go and read? Yeshayahu 24, 7 to 11. Ano po yung mga ginagawa diyan, mga kapatid? Brother Dan, Opo, kindly read, Sister Azara. at Isaiah 24:7 to 11 po. 11. The new wine shall fail, the vine shall languish, all those glad at heart shall sigh. Hmm. The joy of the tambourine shall cease, the noise of those who rejoice shall end, the joy of the lyre shall cease. Hmm. No more do they drink wine with a song. Strong drink is bitter to those who drink it. Oh. The deserted city shall be broken down, every house shall be shut, no one enters. There is a crying for wine in the streets, all joy shall be darkened, the Oh. gladness of the earth shall be gone. The So, yun city po. is left in ruins, and the Opo. gate is stricken with destruction. Hanggang dyan po. Salamat po sa pagkabasa. So, ito po yung mga usual na nangyayari doon sa Jerusalem. Okay po? May mga inuman, okay? May mga gladness of heart. Ano pa? Pang iba, how it is being described, mga kapatid. Yun po ay example ng complacent. Na instead na sila ay magluksa, instead na sila ay mag-mourn, mga kapatid, kasi anytime, at any place may mangyari, wala po, mga kapatid. So this is what we call the worldly lifestyle, mga kapatid. Yun po ang example ng mga worldly lifestyle of escapist. Yung pag-escape, kumbaga. So, ito po ay a form of complacent, mga kapatid, and a form of escape. Escape doon sa ano sana yung totoo or real, hindi nila hinaharap. But rather, meron silang escape activity na kumbaga, maiiwas sila doon sa mga mensahe o panawagan ni Abba Yahuwah na yun, ang repentance dapat binigyan nila ng halaga, mga kapatid. But instead, yung mga worldly lifestyle, yung kanilang binigyan ng pansin, mga kapatid. So yan po ang example natin sa complacent as we have read it from chapter 24 verses 7 to 11, mga kapatid. So in other words, kung may mensahe pala si Abba Yahuwah sa atin, dapat bigyan natin ng full attention.
If there is a need for us to fast and pray for that matter, so be it, mga kapatid. So be it. So, ganun po pala yung proper response. Na kung may mga pangyayari man, hindi tayo hahantong doon sa escape activity which is complacent, mga kapatid. Feel at ease, feel comfortable, feel safe, mga kapatid. Hindi tayo dapat papunta doon. But instead, yung panawagan ni Abba Yahuwah, which is call to repentance, ang kaniyang panawagan. Verse 15 po. So nakikita natin yung mga pagkukulang, yung mga worldly lifestyle ng kanyang sangkatauhan. Okay po, yung kanilang mga failures nakikita natin at na-highlight natin. But maganda mga kapatid kasi hindi nag-stop dyan. Kasi kung nag-stop dyan, then mga kapatid kawawa, no? Good na hindi nag-stop dyan. Nagpatuloy yung kanyang mensahe, ang kanyang prophetic message. Look at verse 15. Balik tayo doon sa Yeshayahu 32, mga kapatid, verse 15. Ano pong nangyari dyan? Ano pong sinabi dyan? Okay, verse 14 muna. For the palace is abandoned and the crowded city deserted. Hill and watchtower serve a caves forever. A joy of wild donkeys, a pastures of flocks. So yun po, naging disyerto po, naging wilderness po. Yung lugar na kung saan sana yun po ang lugar na kung saan ang sangkatauhan ni Abba Yahuwah ay nandoon. Mga kapatid, this is something na maaari nating pagbulay-bulayan, no? Kasi it talks about Jerusalem, mga kapatid, no? Hello? It talks about Jerusalem. Pero anong sinabi dyan? The palace abandoned, the crowded city deserted, hill and watchtower serve as caves forever, a joy of wild donkeys, a pasture of flocks. What comes into your mind, mga kapatid? Na yung syudad na iniisip natin na kung saan nandoon po ang sangkatauhan ni Abba Yahuwah, dito po ano yung description? Naging wasteland, di ba mga kapatid? Naging wasteland, naging deserted land, mga kapatid. Di ba kaya mga kapatid, no, na makapag-isip tayo yung lugar dyan na sinasabi nila nandiyan yung totoong Jerusalem? Di ba mga kapatid? Are you with this prophecy ni Yeshayahu na yung syudad ay magiging deserted land yan? Crowded city pero hindi na. Okay? A joy of wild donkeys pero hindi na. Nagiging pasture of flocks, mga kapatid. So, yun po ay isang bagay na dapat magkakaroon ka o magkakaroon tayo ng all the more magsuri tayo. Okay? Kasi hindi po yun ang description. Kung tingnan mo yan dyan ngayon, hindi yan ang description dito sa sinasabi ni Yeshayahu, mga kapatid. So in other words, yung totoong syudad, dadaan doon sa parang nagiging wasteland siya, mga kapatid. But take note at verse 15 po. Until the rook is poured upon us from on high. And the wilderness shall become what? Garden land. And the garden land be what? Reckon as a forest. So, siguro, yung mga people who would also think na yung Jerusalem ngayon dyan ay noon ay isang deserted land yan. Baka naman isipin din nila. So, dumaan na yan dyan sa deserted land. Ngayon, ano nangyari na ngayon dyan? Diba? So, meron ding pananaw ng ganun, mga kapatid. Na once itong Jerusalem na meron dyan ngayon, were once a deserted land. Okay? But now, it's been fully developed, kapatid. So, pwede rin tingnan ng mga ibang mga pananaw na yun na nga yan, mga kapatid.
But take note, this is a prophecy, mga kapatid. A prophecy na mangyayari ito, okay, when Yahushua comes again. Okay? And ano mangyari? The rook, may involvement ang rook, mga kapatid, poured upon us from on high. And the wilderness shall become a garden land, and the garden land be reckoned as a forest. So, something na basura o magandang balita po ito, mga kapatid, di ba? This is a good news because salvation is beyond all human capability. Tingnan mo, yung mga kahinaan ng kanyang sangkatauhan, ngayon, mga kapatid, out of that kahinaan, biglang bumuhos o na-poured out yung Ruach HaKodesh. At anong nangyari? May pagbabago doon sa deserted and wilderness. Ngayon nagiging ano na po, a well-developed land na kung saan picture of salvation that is beyond all capability. The one who is the Ruach HaKodesh, mga kapatid, not only defend his people, but also enriches them with a new life, with a new kaya, mga kapatid. The wilderness becomes a fruitful field. The reversing the disasters. So there's what they call the reversal, mga kapatid, na nangyayari o mangyayari sa future, mga kapatid. So, yan po ay nabanggit dito sa verse 14, 32 verse 14, as we have read it a while ago, mga kapatid. So, yan. And then verses 17 to 18, bago yan, basahin muna natin ang verse 16. So, when the Ruach HaKodesh comes, ano mangyari? Sa verse 16, then right ruling shall dwell in the wilderness, and righteousness remain in the garden land. So, mga kapatid, wilderness ang pinag-usapan, no? Then right ruling shall dwell in the wilderness, and the righteousness remain in the garden land. So, kaiiba talaga mga kapatid kapag ang Ruach HaKodesh ay nabuhos na, ay maghari na. Kasi yung right ruling shall dwell in the wilderness, and righteousness remain in the garden lands. In other words, no amount of human effort, mga kapatid, na nais tayong magbago, nais tayong mag-change na sa ating buhay, no human effort can do it, mga kapatid. Apart from the power and the presence of the Ruach HaKodesh. So no one can boast, mga kapatid. None of us can boast. Because kung meron mang mga pagbabago nangyayari, that is because a result of the working of the Ruach HaKodesh. Okay po, moving on sa 17 to 18. Ito na nga yung ating napag-usapan kanina on quietness and trust, mga kapatid. Okay, work of righteousness shall be peace, and the service of righteousness shall be rest and safety forever, mga kapatid. Verse 18, and my people shall dwell in a home of peace and in a safe dwelling and in undisturbed resting place. Kanina, we talk about what? Quiet. We talk about maingay, di ba? Noisy. Di ba, mga kapatid? The worldly lifestyle is noisy, mga kapatid. Di ba po? But here, ano pong hina-highlight dito? Sa panahon na yon, sa lugar na yan, it will be a home of peace, a safe dwelling, and undisturbed resting place. Bakit undisturbed? Kasi that is a very quiet what? A quiet resting place, mga kapatid. Kaya sinabi undisturbed kasi very quiet yan, mga kapatid. Quiet resting place, mga kapatid. So that's how it is being described kung saan when Yahushua comes, mga kapatid, yung Jerusalem na tinutukoy natin, nandyan yung work of righteousness, okay? Nandyan yung service of righteousness, dahil dyan, there is safety
forever, mga kapatid. Bakit po? Dahil ang lahat ay involved ng mga righteousness. Ang trabaho involved in righteousness. Ang mga services also involved in righteousness. Kaya napakasarap mabuhay sa lugar na yan, mga kapatid. At ang sangkatauhan ni Abba Yahuwah na matagal nang humahanap ng home of peace, mga kapatid. A dwelling of undisturbed resting place. Nandyan na po yan, mga kapatid. So kung tayo man ngayon ay naghahanap sa lugar na yan, hold on, mga kapatid. May lugar na inahanda si Yahushua para sa kaniyang sangkatauhan. Verse 19, even when hail shall fall, felling the forest, and the city be brought low in humiliation. Sa ano po ito, mga kapatid? Itong conclusion po ni Yashayahu. Sa conclusion niya, mga kapatid, kasi dito sa verses 15 to 18, yun po ang mangyari kapag ang Ruach HaKadosh ay darating na. But paano ito na-conclude? Paano siya nagtapos? Si Yashayahu, mga kapatid, nang-conclude po siya ng ano po? Conclude the vision of a messianic esteem with two metaphor. So when we say metaphor, merong dalawang picture na kung saan nagtapos ang kanyang messianic vision, mga kapatid. So ano po itong dalawang metaphor? One is destruction of Assyria. Okay? Na kung saan ang Assyria po ay mapanis po sila, mga kapatid. Okay? And when hail shall fall, yun po ang tinutukoy dito. When hail shall fall is a metaphor of the destruction of Assyria, mga kapatid. Filling the forest and the city be brought low in humiliation. Ano po yung pangalawang metaphor, mga kapatid? Yung humiliation po ng Jerusalem, mga kapatid. So, ano po ang ibig sabihin nito? Before the consummation of the coming of Yahushua will reign as the messianic ruler, mga kapatid. There is what we call the fall. The fall of what? Of all forms of leaders and political power in the world, mga kapatid. Then, pangalawa po, mangyari is Jerusalem is humiliated, mga kapatid. Bakit po sila humiliated? Kasi nga, they turn into a desert land. They turn into a wilderness. Once a crowded city, wala na po, mga kapatid. Okay? So, yan po ang ending. Bakit po ganun ang ending, mga kapatid? Because, unless yung Jerusalem ay hindi siya brought low, anong mangyayari, mga kapatid? Di ba? Anong mangyayari? Unless their arrogance, their boastful state, mga kapatid, ay hindi mabroken. Di ba? Hindi makapasok ang kaharian ni Abba Yahuwah. Hindi makapasok po ang kagustuhan ni Abba Yahuwah. So kailangan yung city na yan be brought low in humiliation. Mga kapatid, may mensahe po si Abba sa atin. Minsan, i-allow tayo na we are being what? Broken. We are being what? Humiliated. Bakit po ina-allow ni Abba yun? Kasi po, mga kapatid, unless there is humbling, unless there is acknowledgement, mga kapatid, of our brokenness. So, in contrast doon sa complacent. Kuha natin, mga kapatid. In contrast doon sa complacent, feel at ease, feel secure. Okay? Dapat pala brokenness. Okay? Dapat pala yung pag-humble natin. Just like Jerusalem.
kailangan i-humiliate. Kailangan i-break ni Abba even before the coming reign of the Messiah, mga kapatid. Look at verse 20. Baruch are you who sow beside all waters, who sent out the foot of the ox and the donkey. Oh, bakit po ito yung ending? Baruch are you who sow beside all waters. Ano po ito mga kapatid? Anong napapansin ninyo kapag ang isang kahoy ay tumubo diyan malapit sa Tubig. river o tubig? Di ba? Anong makikita nyo mga kapatid? Shining leaves. See? Kahit na grabe yung init, pero yung kanyang mga dahon, kanyang mga leaves, mga bulaklak, talaga very fruitful and productive. Bakit po? Dahil sa sobrang o merong enough supply ng tubig, mga kapatid. Baruch are you who sow beside all waters. Sino pong tinutukoy dito, mga kapatid? Yaosya po. Anong sinabi ni Yaosya? Sinabi ni Yaosya na siya ang ano po? Living water. Yes, the streams of living water. Living water. Si Yaosya po ang buhay na tubig, mga kapatid. Kung basahin mo ang Kazon, nandun din po yan, mga kapatid. Si Yaosya is the living water. Baruch are you who sow beside all waters. Nang ibig sabihin, dahil this is talking about the Messianic reign, mga kapatid. Kung lagi pala tayong nakasip, nakainom sa tubig na nanggagaling kang Yaosya, mga kapatid, we are Baruch sa panahon na iyan, mga kapatid. Then, sinabi niya, who sent out the foot of the ox and the donkey. Bakit po? Sent out the foot. So, ibig sabihin, merong mga sending out of the foot of the ox and the donkey. Ano po ito, mga kapatid? Sino po yung magiging Baruch? Those who sent out the foot of the ox and the donkey. Those who are what? Those who are involved in sending off the foot of an ox and of the donkey. What does it speak, mga kapatid? Ito po ay gawain po. Gawain po, the sending off of the 12 disciples. Okay? The sending off sa kaniyang mga alagad, mga kapatid. This has something to do with our involvement, mga kapatid, sa gawain po ni Abba Yahuwah. Di ba po, mga kapatid? Unless may ipapadala, walang makapunta, di ba, mga kapatid? So, mahalaga ito sa ating buhay na hindi lang pala tayo nag-enjoy doon sa living water ni Yaosya, dapat, ano rin po, mga kapatid, involved din po tayo sa kaniyang mga gawain. Tingnan niyo pong ibang mga grupo, mga kapatid. They're very much involved. Naka-on foot yan lagi. Ayun ni mga kapatid. Naka-on foot yan lagi sa kanilang mga gawain. Tayo, mga kapatid. Of course, nakaupo lang tayo dito. Mga kapatid. Pero everyday, sana, naka-on foot din tayo. Para kay Abba Yahuwah. Para sa kanyang mga gawain. So, think about it, mga kapatid. Hindi lang tayo dapat mag-enjoy sa living water na binibigay ni Yahushua. Dapat like an ox, like a donkey, mga kapatid. Involved tayo dapat sa kaniyang mga gawain, mga kapatid. So, yan po. Ano kaya ang mga mensahe ni Abba Yahuwah sa atin? I'd like to end here, but I'd like to hear from you.
ano po yung mga pangungusap ni Abba Yahuwah sa inyo? What is Abba Yahuwah telling us and telling you or telling everyone here, mga kapatid, na you wanna share as well? Go ahead po, Sister Inday. Rather than Opo. yung babae ba dito sa 9, 10, 11, hindi rin mahalin tulad dito sa 10 virgins. Pwede rin, opo. Yung foolish, no? Yung foolish, yung five foolish Yung foolish virgin. at saka yung Opo. at saka Tama. Tama, ano sister. rather than Tama, sister, kasi yung 5 foolish virgin, complacent nga sila kasi hindi sila di ba? Prepare. Oh, hindi sila wala silang nag-prepare. Extra. Feeling nila, wala pa yan. Yung, at ace lang yung, sila. di ba? Yung groom na darating, wala yan. Wala sila. Hmm. Dahil complacent sila, tama, sister, no? Dahil complacent sila, wala silang ginawa na mga paghahanda. Which is yung Handa. pagbili ahead ng oil. Oil. Ng oil. So, Oh. you have a good point. Saka ibig, Continue. Continue po, sister. ibig at saka ibig sabihin dito individual na babae. Ano to rather than yung 'di ba ang symbolize babae yung church. Ano po? Symbol ng babae ay? Sa biblical ang babae ay church. Yung ano ba rather than yung mga congregation ba, yung mga Opo. yung ibang congregation ano ba parang at ace lang sila. Hmm. Alam nila once save always save ganyan. Okay. Opo. Mm. Saka yun at saka yung sa You have a point, sister, yung concept na may mga simbahan, may mga congregation na naniniwala doon sa once saved, always saved, which is very much angkop doon sa complacent, di ba? oo, kay Ligtas, relax lang kasi sila, parang ligtas oh, na relax sila. lang, no? Ligtas na tayo, wala na, okay na tayo. So, why bother about doing this and doing that? Tama, you have a good point there. Yes, ano pa? At saka ito sa Jerusalem rather than sabi ng Jeremiah 5, wala kahit isang righteous doon, kahit maghanap ka wala. Kasi nabasa ko dito, diligently search the street of Jerusalem and please look and know and seek in her open places if you find a man, if there is anyone doing right ruling, speaking the truth, then I shall pardon her. I shall pardon her. Ano po, sister? Ano pong reference? Walang Jeremiah 5 rather than Jeremiah 5, 5:1. anong verse po? 1. Okay po. Mga kapatid, para sa mga makikinig sa Republish, binasa po ni Sister Inday yung Jeremiah, also known as Jeremiah, chapter 5, verse 1. Okay, go ahead po. Continue po, sister. Ah, ikaw ako magbasa brother Dan. Opo, go ahead. Diligently search the streets of Jerusalem and please look and know and seek in her open places if you find a man, if there is anyone doing right ruling, seeking the truth, then I shall pardon her. Her. Oh. Tama. So, walang kahit isa wala ka makitang naghanap ng right ruling doon. Walang isang righteous yata. Ibig sabihin dito, brother Dan, walang isang righteous kasi wala sila naghanap ng truth. Walang isa na naghanap ng truth at saka gumawa ng tama, right ruling. wow. Jerusalem yan. Opo. Kung yan ang natin, pag diyan tayo tututok diyan, wala palang way matarong di idea balidan. Opo. So, you're saying, sister, na kung yan man ay nangyayari doon sa Jerusalem na kahit isa walang nakita, how much more, no? How much more tayo na nananahan outside sa Jerusalem, di ba? Di ba? Yun ang point mo diyan, di ba? Pero brother,
Pero Brother Dan, yung, yung, di ba hindi man sila naniwala sa Mashiach, dito man sa mga ano, dito sa mga, ano ba yung mga Gentiles, Brother Dan, ano rin, mas ano pa siguro sa mga Gentiles dahil Opo. ano sila, tumanggap sila sa Mashiach, Mm. kahit kaano-ano man yung pangalan, at least may faith sila sa Mashiach, Mm. kaysa doon sa Jerusalem nga na puno yun sa Torah sila. Mm. Pero hindi gumagawa yun sa Torah siguro. Mm. Kasi walang isa sabi dito wala kahit isa. Tama. So, this is the time of Jeremiah o Jeremiah. Okay, mga kapatid. Na kung saan kinukontra nga nila yung mensahe ni Jeremiah sa panahon na ito. They are going against sa kanyang mga mensahe. Kaya very strong word ang binigay ni Abba dito sa verse 5, chapter 5 verse 1, mga kapatid. Na walang nakita, merong searching doon sa mga kalye, may mga searching nangyari but walang nakita si Abba Yahuwah na merong tao doon na namumuhay ayon sa right ruling nga ni Abba Yahuwah. So, that being said, meron ka pang idagdag, Sister Inday? Yun lang, Okay. yun lang Brother Dan. So that being said, mga kapatid, talagang super sama ng sangkatauhan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Kung yan ang description dito sa Jeremiah 5 verse 1. But again, balik tayo doon sa Yeshayahu chapter 32 verse 15 kanina. Okay? Until the Ruach HaKadosh is poured from Shamayam, mga kapatid. So, yun po. Kung meron mang mga nagbago na, meron mang mga changes, kung meron mang nagkaroon po ng turnaround, dahil yan po ay trabaho o gawa ng Ruach HaKadosh, mga kapatid. So, yada yawa. Anyone else would like to add from what has been shared here? Go ahead po. Sister Asara, you wanna add something? Or anybody po who would like to add something? Brother Geoffrey, you wanna add something? Or Sister Aliana? Sister Ahaba? Brother Kasad, Brother Pio? You wanna add? Sister Kana Yapa? Sister Annabelle? You wanna add something po? Brother Dan. Opo, go ahead, Sister Azra Bachao. Ang may realization po sa chapter na ito. Sa akin lang po, Brother Dan, na Opo. yeah, we know his name and yun na nga, hindi tayo, kasi sometimes parang alam ko na I am like better than others kasi yung iba hindi nakakilala, ako nakakilala na. Kumbaga, I'm halfway ahead or one step ahead of them. Kaya hindi pala yung ano natin, Brother Dan. We will not focus on that idea, but Opo. focus on, what's this, parang going, go straight to this journey, seeking more, Tama. and then with yung humility, no? Kasi sometimes kasi, Brother Dan, parang akala na natin na marami ho tayong alam. I experience it. Di ba may friend ako na nagme-mail sa akin. One Opo. time po, parang ang dami kong alam, Brother Dan. Tapos magsabi siya sa akin, kaya ginagamit ko kasi niyan GOD, kaya sabi ko, kaya parang for me, parang mali na yung sa'yo, ito yung sa akin. Then nakita ko ngayon na I should not say that. Yung magsabi mo ako sa kanya with humility, yung bang Opo. humbleness, para paano niya makita si Yahuwah kung ako ang magsabi ng in this kind of attitude. Opo.
nakita ko po dito na dapat may humbleness pala tayo. Everything is Yan. may humility talaga, no, Brother Dan? Yun talaga ang ano. Kasi pag wala, we won't be a very good model to everyone. Tama. Kaya nakarealize ko po ngayon at may mga nangyayari may mga 'di ba may mga discouragement sa first verse hanggang ano po yun, Brother Dan? Half of the half of this chapter ay parang Tama. mga nagalit, 'di ba? Maging wilderness, maging deserted. Opo. Pero sa half na parang may ano tayo, may hope. Kaya may hope tayo na ganito pala. Kaya lang, yun na nga po, covenant ang key point doon. Kaya it's not only that you will give us everything. Kaya we have to do our part. Kasi pag hindi tayo maging barok sa verse 20, di po ba, brother? Opo. Kaya it should be like, Yahweh is giving us the 100% of His best, of His, He provides everything. And we have to give the 100% of our best to Him. Hindi yung, I don't believe in 50-50 rather than 100. Kung ano yung ibigay sa atin ni Yahweh, yun din ang ibigay po natin sa Kanya. Kasi He's the owner of everything. He's the creator. Kaya yun po ang na-realize ko na there should be humility. Kasi dito yung complacency, wala na ho siya. Ano na yun siya? They have everything. May money, financial secured, financially secured, ang job, ang work, ang society, kung saan siya nakabilong, famous, or wala siya masyadong, pero tingnan niyo po, yung makahatid sa atin na, I have everything and I know Yahuwah, and this is it. Hindi pala, no, brother Dan. Hindi. Should be humble. Kaya sarap na ako'y na-reminded once again na ganito din pa ang gagawin natin. Yan lang po, Brother Dan. Yes, Yadayo. So, very striking point yun, no? Na all the while, akala natin okay tayo, but we are already in complacency, di ba? So, inaalaw ni Aba ito para maintindihan at maunawaan natin, mga kapatid. Doon sa mga example na binigay ni Sister Inday kanina, the 10 virgin sa Jerusalem, yun po, yung simbahan, yung mga grupo na naniniwala na once saved, always saved, no? Yun po pala yung mga example ng being complacent, mga kapatid. As ngayon sa na-highlight din po ni Sister Sarah Batiao, in which tayo dapat yung we always remind ourselves to constantly humble, no? Humble tayo. Kasi nga, hindi ito sa ating own, but this is, bigay po ito. Kaloob po ito ni Abba Yahuwah sa pamamagitan ng kanyang Ruach HaKodesh. Yada Yahuwah po. Anyone else? Yung esteem, praises kay Abba Yahuwah sa magandang mga realization. Meron pa bang mag-share bago tayo magtapos? Please unmute lang po and then share if you have something. Ano po, pangungusap ni Abba Yahuwah sa inyo? Is Abba Yahuwah knocking at your door? The door of your heart? Yes, go ahead, Sister Inday. You wanna share something else? Go ahead po. Opo, Brother Dan, paano Opo. ba, yung isipin na lang ba natin, Brother Dan, paano, ano ba yun sa pagdaog ni Hosea sa kalibutan kasi alam Paano naman naging kung victorious si Yahushua sa mundo? Go ahead po. sa mundo kasi meron na siya lahat eh. Meron siya hari kasi siya ay hari. Meron siya lahat, sa kanya ang lahat. Pero bakit tinalo niya yung ma-pride na si Hashatan doon sa pinakababa? Nagpababa siya ng mas mababa pa kaysa tao na ordinaryo. Opo. Yan niya tinalo ang pagpakumbaba kasi si Hashatan hindi marunong dyan. Hindi marunong sa pagpakumbaba. Kahit pa sabihin natin na si Yahushua sa kanyang lahat meron siya kung gusto niyang talunin sa pataasan si Hashatan, talo pa rin si Hashatan. Pero bakit hindi sa paraan na ganyan? Tinalo siya sa pagpakumbaba. Tama. Pero mo, pinanganak siya doon pa sa ng baka.
ng mga hayop. Tapos kahit anak siya ng hari, kahit Mm. kuan siya, Elohim siya. Bakit? Kasi para makita natin na tayo'y mananalo sa pagpakumbaba. Kahit Yan. gaano pa kahit gaano pa ka kataas si Satanas, si Hasyatan, mas mataas pa si Yahushua kung nakig ano talaga siya, nakig ano ba yun, nakigtupong yun siya ba, Brother Opo. Dan? Opo. Mas taas pa Nakiglaban, siya, di ba? nakipaglaban. Opo. Oo, oo, pero hindi alam ni Hasyatan dahil sa pride niya, hindi niya alam doon siya talunin sa Mm. pagpakumbaba. Mm. Dahil hindi niya alam yun. Wala siyang alam na pakumbaba. Yun lang, Brother Dan. Yada yuwa. So magandang insight mga kapatid ha, na-share ni Sister Inday. Comparing kay Hasyatan, mapagmataas. Kay Yahushua, mapakumbaba. O, di ba? So paano, sinong nananaig sa dalawa? Di ba? Naalala niyo habang nagpaliwanag si Sister Inday si Hasyatan tempted Yahushua doon sa Matthew chapter 4, di ba? Oh, you are the son. Oh, gawin mo itong bato, gawin mong tinapay, di ba? Oh, talon ka, di ba? Oh, ibigay ko lahat, di ba? Yun ang mga ways of tempting niya na para bang parang sino si Satan na mag-challenge kang Yahushua, di ba, mga kapatid? Yahushua never fought back with power and strength kay Satan. Anong ginawa ni Yahushua, mga kapatid? He used humility, mga kapatid. He spoke the very words of Abba, affirmed the very words of Abba Yehovah without asserting his power against Satan, mga kapatid, di ba? So, ayan, malaking example yan na kung paano rin tayo mamumuhay ayon sa example ni Yahushua. Palagi niyang inuulit-ulit yan, di ba? He who humbles himself will be put down, but rather, he who humbles himself will be lifted up, but he who lifted up himself will be put down, di ba? Laging binabalik ni Yahushua yun. So, because that is the principle, the life principle of Yahushua, yung pagmumuhay na nagpakumbaba, mga kapatid. The way to live up is what? Down, okay? The way to live up is down, mga kapatid. So, if you want, Servant kasi. No. ano po, sister? Yung image kasi ni Yausha, yung nagrepresent siya as a servant, as a Tama. humble, yun kasi ang Humble niya, servant, opo. humble servant. Kaya doon natalo si kasi hindi niya, kahit siya yung pinaka mataas, pero hindi niya yun, hindi niya ginamit yun. Ipakumbaba siya bilang isang servant kasi yun ang image niya eh. Kaya, kung ano yung image niya, dapat ganun din tayo. Tama. Servant. Magandang sister, magandang mga reflection ito no sa buhay natin. Paano ba makikita sa buhay natin ngayon no itong humility? Isang malaking hamon 'yan no. Apart from the Ruach HaKodesh, yung humility hindi yan makikita. So, nawa kung ano man yun ang ating mga pinagdaanan, no? Nawa mapakita. Ito yung opportunity po. What we are going through, ito po yung opportunity na yung humility na isinabuhay ni Yahushua ay maisabuhay din po natin, mga kapatid. So, yada Yahuwah sa pangungusap ni Apa Yahuwah sa atin. Anyone else would like to share? Meron bang pangungusap si Apa Yahuwah sa... Oh yes, go ahead. Sino pa po? Meron pa ba? Yes. Kindly unmute and then share what is in your heart. Brother Geoffrey, you have something to share? Brother Dimitrio? Sister, sino pa? Oh, ito na si Sister Marife at saka si
Brother June. So, Sorry to ayo, Brad. Nasa ling ako sa time ba? Nalimot ah, ko. Naulahi kong sulod. okay lang po. At least nakaabol po kayo. So, we've been sharing here. Opo, ang pinag-usapan namin dito is Yesaya o Isaiah 32. Yun ang ating pinag-usapan. So, we are on our reflection time. So, anyone else mga kapatid? Merong mga reflection? Yes, go ahead po. Sino yun? Brother Demetrio, go ahead po. Meron kayong idagdag? Go ahead po. Mayroon lang konti akong idagdag Yes, go ahead, sa Brother Demetrio. salita na humbleness, Opo. pakumbaba. Talagang yun talaga ang itinuro ni Yehosya sa atin. Yung humbleness. Yun talaga ang gusto niya ng isang katauhan niya ay maging humbleness habang nandito sa mundo na ito. Kan. Kasi si Yehosya talaga yung pattern sa buhay natin. Yung pattern natin, hindi tao. Oh. Ang pattern natin is si Yehosya. Yun ang sinabi ni Peter doon sa kanyang sinabi na si Yehosya talaga ay isang pattern. Ibig sabihin ng pattern, yung isang mananahi, Opo. hindi pwede magtahi ng isang barong Tagalog o pantalon na hindi siya dadaan ng master cutter o pattern. So, kung hindi yung dadaan doon sa master cutter ng mananahi, ay yun ay hibat o hindi matuwid. At kung tingnan natin sa buhay natin, ang master cutter natin ay si Yehosya talaga. Kan. So, ginawa na ni Yehosya yung pakumbaba, yung lahat ginawa na niya. Bakit ginawa niya yun? Kasi gusto niya na tularan natin siya habang tayo ay nandito sa mundo. Kasi bawal sa kung tingnan natin yung nangyari kay Yehosya, yung buhay niya, kahit ano pa ang ginawa ng mga tao sa kanya, wala tayong na salita na masama ng karumal-dumal na nangyayari sa kanya. Nagpakumbaba siya hanggang nagkarating siya doon sa isang lugar na doon siya ay papatayin. Wala talaga. Ano ang sinabi ni Yehosya doon? Kung maalala ninyo, yung pinasa niya yung kahoy, yung prayer niya sa kanyang ama na si Yahuwah. Yahuwah, Ama, patawarin mo sila. Tawarin po. Tama. Kasi hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Para sa akin, talagang malaking matutunan natin doon sa buhay niya siya. At yun talaga ang gusto niya na gawin natin. Na pag mayroon tao na aapi sa atin, hindi natin siya anuhin. Magpakumbaba talaga tayo. Tulad ni Yehosya. Kasi nakapattern tayo kay Yehosya. Kasi sayang naman yung kanyang kamatayan doon sa kahoy. Tapos walang saysay. Wala baliw sa atin. Isa pa lang ang salita ng isa, yung sa atin parang 100 na. Ganun. So, yung pag-solve talaga ng problem sa natutunan ko sa Biblia ay hindi talaga hindi pataas, plus, hindi plus ba? Kung hindi, minus, pababa. Kasi yun ang ginawa ni Yehosya nang nandito pa sa sanlibutan. Kaya natalo niya si Satan. So kung magpataas tayo, so pride na yun.
Kung pride yun, malaki ang gastos. Yeah. Malaki ang mangyayari. Pero kung magpakumbaba tayo, walang gastos kahit kusing. Walang masaktan. Kasi yun ang ugali ni Yahusya. Na sana alam natin na yung pagpakumbaba ay yun ang ugali ni Yahusya, doon siya nananaig. Bakit hindi natin gawin para mananaig tayo sa mundong ito? Yan. Kasi walang mananaig ng pataas. Ang mananaig yung pababa. Kahit ano pang susurihin natin doon sa Biblia, sa New Testament at saka Old Testament. Ang pakumbaba talaga ang gusto ni Yahuwah sa isang tao na gusto niya na nanirahan dito sa mundo. At kung yun ang ugali natin, talagang maraming tao magsasabi na itong tao na ito ay talagang tao ito ni Yahuwah. Kasi bakit magsabi silang tao ni Yahuwah? Kasi nagpakumbaba kagaya ni Yahusya. Yun lang talaga. Yeah. Wala tayong ibang na paraan sa mundong ito. Kung hindi tayo mananaig ni Satan. Pag palagi tayo magpataas. Ang idea talaga ni Yahusya, ipakumbaba para manalo tayo. Tulad nung nangyari dito sa amin noon. Sabihin ko lang para maintindihan. Yung cousin ko, pinatay yung kanyang ama, binaril. Tapos yung nagbaril na cousin din namin, na nandoon sa bilang prisuhan, kasi gun ban. So ito descendant. Na problema itong cousin ko kasi yung ina niya bago pa lang namatay. Tapos yung ama niya namatay naman. So hindi makalabas yung kanyang ama kasi may utang pa siya doon sa purinarya sa ina niya. So sabi ng purinarya, hindi namin ipalabas yung ama mo pag hindi mo babayaran itong payable mo sa ina mo na 5,000 na kulang. So naproblemahan yung cousin ko. Punta siya sa akin, tulungan mo ako, anong gagawin ko? Sabi ko sa kanya, ano ang plano mo? Sabi niya, magdidemanda ako. Ang importante lang, sabi niya, makalabas yung ama ko at malibing. Tapos dito, magdidemanda ako kahit maubos pa ang lupa ko, sabi niya. Na sabi ko, kung ikaw ay maghingi sa akin ng advice, hindi ako magbigay ng advice na makagastos ka ng malaki. Hindi ako magbigay ng advice na yung lupa mo maubos at yung relasyon ng cousin natin ay masama, masira. Sabi niya, anong ibig sabihin mo? Sabi ko sa kanya, ang makasolve ng problem mo ay yung cousin natin na nagbaril ng ama mo. Yun ang makasolve ng problem mo. Kasi malaking problem ng cousin natin, descendants yun. Hindi pwede na pailan siya ng kaso kaya hindi na siya makabalik doon sa Japan. So sabi ko, kahit anong hingiin mo sa kanya, kahit manghingi ka pa ng 100,000, 200,000, 50,000, bibigay yun kasi malaking problema yun sa kanya. So, sabi niya, yun lang ang gawin mo. Wala nang demandahan. Kasi kung magdemanda ka, maubos ang lupa mo, masira yung relasyon mo, kasi yung kalaban mo, malaking pera yun kasi descendants yan. Yung lupa mo, maubos yan. Tapos masira pa yung relasyon mo sa kanila na magkapitbahay pa kayo. Ganon. So, talagang ginawa niya yun. Sabi ko, puntahan mo yung cousin natin doon sa police station at makiusap ka sa kanya.
na ganito ang gawin mo. Ganito. So ginawa niya talaga doon. Tapos, ang masakit lang doon kasi hindi niya tinupad yung sinabi ko na 100,000, 200,000, 50,000. Ang masakit lang doon kasi ang yung hiningi niya is 20,000 lang. Oh, so malaking tawa ng kasen ko kasi maliit yung hiningi niya. Oh, kasi sabi ko, hingi ka ng 200,000, 100,000 o 50,000. Oh, ganun. Kasi may plano pala siya na papailan niya ng kaso yung kasen namin. Tapos lang malibig. So, hindi niya alam na nakapirma siya ng waiver doon sa pulis. Oh, kasi nakalagay na yung 20,000 doon na hiningi niya. Tapos nagpirma siya, wala na siyang obligasyon yung kasen namin. Oh. Pagkatapos no, sabi niya, magpapile ako ng kaso laban sa kanya. Kung paano mag-file na nakapirma ka ng waiver doon na wala ng kaso, nag-withdraw ka na. Ganon. Sa ganon pala yun, naku, sinabihan ka na, namihingi ka ng malaki kasi pepirma ka ng waiver. So, yun ang nangyari at talagang hindi nabinta yung lupa niya at maayos pa rin ang relasyon nila at yung kasen namin ay talagang nakabalik sa Japan at wala ng kaso. Pero yung malaking nakapera doon, yung pulis, 200,000 yung bayad ng gun ban ng baril. So, yun lang ang masabi ko. Talagang magpakumbaba. Sabi ko sa kanya, magpakumbaba ka. Kung magpakumbaba ka, malutas ang problema mo. Pag hindi ka magpakumbaba, talagang malaki, maubos yung lupa mo. At masira pa yung relasyon ninyo. So, talaga yung ugali ni Yahusya na ginawa niya ng dito siya sa mundo ay para sa atin yon. Yan. Ating tularan. Kasi siya ang pattern eh. Sinabi na ni Peter yan. Pattern. Sumbanan. Sumbanan sa pagkamapaubsanon, sumbanan sa pagkamatarong, sumbanan sa pagkamainantuson, sumbanan sa pagkamahigugmaon. Yun ang ugali ni Hosea. Wala naman tayong taong makita na ganyan eh. Si Hosea lang. Kaya nga yung lesson natin, tapusin. Kaya na yung lesson natin ngayon diyan na walang ibang hari na ano yun, yung matalino o magaling na hari, siya walang tao na masabi natin yun, mabait na tao yun. Kasi kung kumpara natin sa mga hari o mga presidente natin ngayon ng mga hari noon, ay wala yun. Ito ang antayin natin na maghari sa mundo. Siya talaga. Kasi siya ang perfect na tao na punta dito sa lupa upang darating yung panahon na siya ay babalik, ay siya ay isang mamuno ng bagong langit at bagong lupa ay talagang wala nang problem. Yun lang sabi ko. Yada, mga kapatid. So, napakagandang paliwanag at example na again, na-highlight na si Yaosha yung ating perfect pattern. Saan po yun sa Peter? Mga kapatid, kung merong makatulong sa atin, maka-search. Saan yun sa Peter o Patar? Yung Second Peter. The First Peter chapter 2. Okay po. First Peter chapter 2 po. First Peter. Opo. First Peter chapter 2. Okay po. Let's look at it, mga kapatid. Gandang i-highlight Sa natin. 23 ay taron. Okay. First Peter chapter 2, mga kapatid. Okay. Can somebody go and search for it?
na kung saan siya po ay nagiging pattern, example, okay po, ng pamumuhay na merong humility po. Can somebody go there and search for it, mga kapatid? Okay, so Philippians, Brother Dan. Peter daw, Peter. First Peter. Peter. Apo, wala ba dyan sa First Peter? Example of okay. Sige mga kapatid, habang hinahanap, no, let's proceed po sa panapos natin. Okay? Diosya being the example of humility. That we follow in humility po. Yun ang nabanggit yan. Sige po, hanapin po ng ating kapatid. Mga kapatid. Brother Dan, Yes, sister. 1 Peter 2:21. Okay. So, 1 Peter chapter 2:21. For this is we're called because Mashiach also suffered for us, leaving us in an example Opo. Tama. that you should follow his steps. Tama. So, we should follow his footsteps. So, okay po. 1 Peter chapter 2 verse 21. Salamat po, Sister Inday. Yung nabanggit ni Brother Demetrio as given an example po na highlight. 1 Peter 2:21, for to this you were called, because Mashiach also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. So yung kanyang steps towards humility po, humbleness, meekness, and kindness, yun po ang ating susundin. Siya po yung pattern. Siya po yung perfect example na dapat nating tularan, mga kapatid. So that being said, mga kapatid, let's go towards the ending part. Kayong mga manunood sa Republish, lagi naming hina-highlight na ang pangalan talaga ay mahalaga. Ito yung 4 letters sa pangalan ni Abay Oya, Ha, U, Ha, mga kapatid. Na kung ating bibigkasin po yan, Yahuwa. Yahuwa po, mga kapatid, ang ating Aba, na kung saan ang kanyang anak din po, first 3 letters ay nandyan din po sa pangalan ni Aba Yahuwa. Yaha, U, then ito po parang W, but yan po ay Shan, and then parang letter O, but yan po ay Ayan. Okay, Yahusha. Yahusha. Yahusha po ang ating Misaya na kung saan hinihintay natin siyang bumalik at sa kanyang pagbalik, manahan tayo na mapayapa, mga kapatid, kasama niya habang buhay. So, the way to end this is huwag nating kalimutan, huwag maging complacent, mga kapatid, but mamumuhay tayo in humility, with humility, kasi po yun ang pinapakita ni Yahusha na example sa atin. Paano tayo mananaig sa mundong ginagalawan natin, mananaig kay Satan, mananaig sa iba na mga kasamaan. The only way to do that is mamumuhay tayo in humility, following the example of Yahusha. Yada Yahuwa po, and Yahuwa Barak sa lahat na nakikinig at kayong mga manunood din po sa Republish. All esteem and praises kay Abba Yahuwa. Yada Yahuwa. Yada Yahuwa.